Wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Ito ang lagi natin naririnig sa ibang tao. Alamin natin. Narito ang mga maling argumento o fallacy. Una, ang wala sa ilalim ng kautusan ay hindi na magkakasala pa. Pangalawa, manalangin ka lang sigurado na ang kaligtasan. Narito naman ang mga hamon na tanong. Una, ano ba ang ibig sabihin ng wala ka na sa ilalim ng kautusan? Pangalawa, may tauban ngayon na nasa ilalim ng kautusan o wala? Pangatlo, ano naman ang ibig sabihin ng nasa ilalim ka ng biyaya? Pang-apat, kung nasa ilalim ka ba ng biyaya, ay hindi ka na ba magkakasala? Panglima, kailan ka ba naalis sa ilalim ng kautusan at papaano ka napunta sa ilalim ng biyaya? Narito ang gabay sa pag-aral ng talata. Una, alamin kung ano ang role ng kautusan sa buhay ng isang tao. Pangalawa, pag-aralan ang kahulugan ng wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Pangatlo, alamin naman ang role ng biyaya sa buhay ng isang tao. Nawa makatulong ito upang maunawaan natin ng tama ang banal na kasulatan. Salamat at God bless.